Anong pangyayari habang nag-a-adjust siyang gobyerno sa nangyari na may nakulong na senador? Ang magiging problema ng Pilipinas is yung budget appropriation. Kasi sa kanila dumadaan yung budget appropriation, wala pong mababayaran ng mga empleyado ng gobyerno. Kaya dapat yung depensahan ng Senado. At tutukan na hindi sila lapastanganan ng administrasyon ng Marcos Jr. Bakit? Kasi kung teacher ka man, sundalo, o local government employee ka man, lahat yan, ng pera na gagamitin para pasweldohin kayo, dadaan yan sa Senado. Hindi nyo alam yan, ano? Ngayon alam nyo na. Okay. So now you know. Okay. All of the budget has to go through the Senate. If in the process that a senator gets jailed or Senate is not in quorum to function by law, ibig sabihin, may stall ang pambayad ng gobyerno sa kanilang mga empleyado. Whether sundalo ka man, police, NBI, DOJ ka man, lahat yan, delay. Kaya nyo ba na habang nag-a-adjust ng is 40 to 60 days adjustment ng gobyerno na nagta-transition ng power, wala kayong kinikita, wala kayong kinakain, kaya nyo ba yun? Will you be able to handle having to work in the government with no salary for about 2 months? Depending on how the progress of the transitions of power undergo? That's a question you have to answer yourselves to all the government employees out there. Kaya kung pinagtatawanan nyo ang nangyayari sa Senado at kung kayo ay mismo na nag-antagonize sa Senado at kayo ay nagkakampi-kampihan, ito po ang mangyayari sa inyo. Okay. Declaration of Emergency Power. Okay. Ano yun? Emergency power, narinig nyo na ba yun? Dinanas nyo na yun. Martial law. We've already gone through it. Martial law. Yun ang i-declare ni Marcos Jr. pagka nasira niya ang Senado. Okay. Massive coup plot, anti-corruption sting, martial law declared. Yan. Kita nyo na, talaga, pag nag-aral ka talaga, kung estudyante nag-aaral talaga, marunong. Okay, so ngayon, pag nag-declare na yan na hindi quorum ang Senado at may